po, pinabahan ako. Mayroon po kasi dapat na tumayo dito. Eh, yung mga mas nauna po sa akin, ang mga naglingkod din dito sa church na ito. Lalo na makakita ko po yung mga dating mga naglingkod dito sa church na ngayon ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang mga iglesia dito po sa Binyan at maging sa karating na lugar. Eh, sa totoo lang po, para akong naliliit. Maliit na nga po ako. Eh, naliliit pa po ako lalo. Lalo na makita ko sila Ate Mirna, Ratigay. No? Mentor po namin yan sa choir. Si kapatid na si Ate Elen. Mentor naman po namin yan sa Sunday School. Sila Kuya Sani, no? Mga naging mentor namin sa pagiging isang kabataan dito sa iglesia na ito. Kasama sila Kuya Ricky. Ayan, lalo na si Kuya Ricky, matagal lang yung pinaglingkod yan dito sa church na ito bilang presidente ng CYF at bilang chairman din ng konselyo. At marami ding naging bunga sa panahon ng kanyang panunungkulan dito sa church na ito noong panahon nila. Actually, ang kalakasan ng paglilingkod o yung tinatawag po natin panahon ng pinakamabungang paglilingkod ay noong pong dekada 70-80. Yan po ay yung panahon nila Kuya Boy, nila Kuya Sunny, nila Kuya Ricky, nila Kuya Frank. Yan po talaga yung ang iglesia ay talagang nag-concentrate daw po sa tinatawag po nating evangelismo. At yan po talaga nakaranas ng mabilisan at malawakang paglago ang ating iglesia. At syempre, yan ay isa pangunguna ng butihing pastor, Reverend Pacifico Sardido Sr. Siya naman po yung parang pinaka-overall in charge sa aming spiritual life, sa aming spiritual na buhay. Kaya, kanina, habang pinapakita yung kasaysayan ng iglesia at habang pinaparangalan din yung iba nating mga kapatid na naglingkod sa church, talagang sabi ko, mukhang mali itong lugar na tatayuan ko ngayon na parang hindi ako bagay. Sabi ko, parang hindi ako bagay. Sapagkat mas tinitingnan ko na bagay sa lugar na ito ay yung mga nagturo sa amin. Yung nagpatatag at nagpatibay ng aming spiritual na buhay. Well, may madagdag ko dito, wala nga lamang at di natin kasama ngayon ng mag-asawang Bayani at Grace Sanchez. Ay talagang naging masigasig din sa paghubog ng ating spiritual. Si Ate Lilia, naging teacher din namin sa Sunday School. Si Ate Lilia. Si Ate Lilia, yan. Naging guro din namin yan sa Sunday School. Si Ate Len sa Sunday School at saka yung JCYF Junior CYF Choir. And sila yan. Talagang napakatindi ng pagtuturo na ginawa nila sa amin. Ang totoo niyan, pwede ko pong sabihin na kaya kami naglilingkod sa Panginoon at nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon ay dahil sila'y ginamit ng Panginoon na mabisang kasangkapan para sa aming buhay. Yun po yun. No? Kaya ako pastor, kaya marami sa anak ng iglesia ay naging pastor, ay dahil na rin dito sa mga lalaki at babae dito na ngayon ay ating binigyan ng iglesia ng pagkilala. Pero higit sa lahat, ang pinakamataas na pagkilala at pagpaparangal ay walang iba kundi ang parangal na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Natutuwa din po ako at
Kumbaga sa bansang Israel, meron tinatawag na nung panahon na yung lupang pangako. Para sa akin, ang Binyan Evangelical Church ay isang lupang pangako. Bakit ko po sinabi yun? Dito ako lumaki, dito ako hinubog, dito ako nagkaisip, dito ako nakakilala sa Panginoon. Naglayag lamang ako, naglakbay lamang ako sa matagal na panahon at hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Pero sabi ko nga sa ilang mga nakausap ko na, kung ako man ay magre-retiro sa aking paglilingkod, magre-retiro ako dito sa bayan ng Binyan. Sabi ko kaya, magre-retiro ako sa paglilingkod sa pagpapastor dito sa bayan na kung saan ay lumaki ako. In fact, may mga kinakausap na ako, sasabi ko, I'm looking forward and I'm planning and I'm praying to look for another church ministry. To look for another church ministry. 15 years na rin po kasi ako doon sa Pagsanhan. Gusto ko rin naman po kasi yung iglesia na bagong itataguyod na iglesia. Maski maliit, maski bago pa lang siya nagsisimula, mas exciting, mas challenging yung ganong mga ministry. Yung bago pa lang siya nagsisimula. Pagkatapos ito ay yung mauunlarin, bubugin ito. Ayon sa gusto ng Panginoon ang pagkakahulog sa lahat. Yung po ngayon ang ating pinapanalangin. At ako'y nagpapasalamat ng malaki sa iglesia na ito sa pag-anyaya niyo sa akin. Kay Pastor Reverend Ben Organo ay nagpapasalamat din ako sapagkat pagkamat wala po ako ngayon sa UCCD. Pero yung pagtanggap at pagkilala na ginawa ni Pastor Ben ngayon sa akin ay isang malaking karanasan na ang paglilingkod sa Panginoon ay kahit nasa anong lugar ka, kahit nasa anong grupo ka, kahit nasa anong iglesia ka, gagamitin ka ng Panginoon sa mabisang kaparaanan, sa iba't ibang kaparaanan. Ang totoo niyan, sa laman ng aking mensahe, anuman ang background ng simbahan, meron ka. Palagi natin isa-isip na mayroong mas malaking pangangailangan na dapat gawin ng iglesia. There is a tremendous need, still a tremendous need for missions. Evangelical Church, Conservative Church, Liberal Church, Reformed Evangelical Church, Born-Again Churches, Pentecostal Churches, Independent Evangelical Churches, whatever churches, ano ba mga simbahan o iglesia ang pinabibilangan mo natin? Isa lamang ang gusto ng Panginoon na ipaunawa sa ating lahat. There is a tremendous need still to evangelize the world, to evangelize our place, to evangelize the people. Marami pa po ang kinakailangang mailapit natin sa ating Panginoon. During the time of Gamaliel, yung binigay ko sa aking teksto ng iglesia, ito po ay patungkol sa isang guro o isang rabbi ng salita ng Diyos na ang pangalan po ay si Gamaliel. Si Gamaliel ay kilala na isang prominenteng guro at masasabi na rin natin isang Pharisee o isang priest. At noong panahon niya, ang mga apostol na nangangaral ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay hinuhuli, tinutuligsa at binibigyan ng iba't ibang mga akusasyon para hindi pakinggan ang kanilang ipinapangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At si Gamaliel ang tumindig. Si Gamaliel ang tumindig upang sawayin niya yung mga kasama niya.
Sinaway niya yung kanyang mga kasama na huwag ninyong bawalan, huwag ninyong hadlangan itong mga taong ito sa kanilang mga pangangalan. Sapagkat kapag ginawa ninyo yan, alin sa dalawa, kung yung kanilang pangangalan ay sa Diyos, tinitiyak ko sa inyo, kalaban ka ng Diyos. Kung yung kanilang pangangaral ay hindi sa Diyos, hindi na rin para kayo humadlang sapagkat hindi iyan pagpapatagumpayin ng ating Panginoon Diyos. Yun ang isang karanasan na ipinaunawa ng guro na ito, ng salita ng Diyos, na si Gamaliel. Sabi niya, bakit ka mag-aaksaya ng panahon na habulin, tuligsayin, harangan, pagbawalan, ikulong, parusanan, patayin? Itong mga tao na ito na nangangaral ng tungkol kay Jesucristo, papaano kung yung kanilang ipinapangaral ay sa Diyos? Di ang ibig sabihin, kalaban ka ng Diyos. Sa sinabing ito ni Gamaliel, natahimik ang kanyang mga kasama. Sapagkat siguro napag-limi-limi nila na, o nga, kapag tinuligsa pa nga nila yung mga apostol sa pangangaral, baka sila pa yung pag-initan ng mga tao. Sila pa yung balingan ng mga tao. Now, sa panahon natin, merong dalawang magkaibang pananaw sa pagpapatupad ng misyon ng Diyos. There are two contrasting views of missions na itinatutupad sa kasalukuyan. Pero gusto ko pong linawin sa inyo na bagaman ito pong dalawang view na ito ay magkaiba, hindi po ito, wala po tayong sasabihin dito na mali yung isa, tama yung isa. Sapagkat ang ating Panginoon ay gumagamit ng iba't ibang kaparaanan upang ipahayag ang kanyang salita para ang tao ay maging malapit sa Kanya. Ang purpose lamang ng Panginoon is not for us to be divided. The purpose of God is for all of us to be united. To be united in Him. Upang tayong lahat ng mga mananampalataya, ano man ngayon yung kinabibilangan mong simbahan, ang purpose lamang ng Panginoon to all of us is for us to be united. United in spreading the good news of salvation. United in executing the mission of God. Actually, itong mission na ito, hindi naman atin ito eh. Ito yung mission ng Diyos. Pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin ang mission niya. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na dalhin yung kanyang mission. Mayroong dalawang kaparaanan ng pagdadala ng mission ng Diyos. Ang una ay yung tinatawag natin the traditional view of mission. O mas kilala sa tawag na mas konserbatibong pagpapatupad ng misyon ng ating Panginoon Diyos. Dito sa traditional view na ito ng mission, ito ay sa English ko kasi na yan ito. Yan tinatagalog ko lang. Ito, ang gawain dito ay ito. Nakakonsentrate ito doon sa tinatawag na evangelism with winning people to have faith in Christ. So, the traditional concept, the traditional view na pagpapatupad ng mission ay yung ang isang misyonero, ang kanyang gawain ay ipangaral ang salita ng Diyos hanggang sa ang mga tao ay makakilala sa Kanya. Ang nabusan ng buhay.
Kita niyo ito. Ayan. Isa pa. Yung una pa, yung sa mga una pa, yung sa traditional. Yung pa, yung sa traditional view. Malayo na pala ako, no? Sige pa. Ayan. Meron dalawang magkaibang pananaw sa pagpapatupad ng mission ng Diyos. Yung una yung tinatawag po natin the traditional views of mission. Ito yung mag-evangelize ka ng kaluluwa, ng tao, hanggang sa yung taong yun ay makakilala sa Panginoon, tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng tagapagligtas. Ang tawag dyan ay traditional view ng pagpapatupad ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay. Ang isa pa na view, yung tinatawag natin the ecumenical view of mission. Ito namang ecumenical view ng pagtupad ng mission. Ito yung tinatawag, ito yung ipinopromote ng World Council of Churches. At ng maraming mga evangelical, mga naunang mga evangelikong simbahan. It centers around the claim that God is at work in the socio-political revolution of the day. Ito namang klase na ito ng pagtupad ng vision ng Diyos. Ito naman ay nakasentro doon sa mga pangkasalukuyang nagaganap sa lipunan at kung papaanong ang iglesia ay makatutugon sa pangangailangan na ito ng mga tao na naaapektuhan ng corrupt na sistema ng isang namumuno sa bayan. Ang iglesia ay tumitindig, siya ay tumitindig upang ipaglaban ang isang katwiran na ang tao ay kinakailangang ituring na merong mataas na dignidad at kinakailangang tingnan ng kapwa bilang isang nilikha ng Diyos. Ang UCCP, wherein ang ating church, the Evangelical Church belongs, ito ang kanilang forte. This is their expertise. They are not just satisfied to share the gospel and win the people for Christ. Hindi lamang umiikot doon. Dapat ang misyon. Ang misyon ay kinakailangan nakikita rin yung pangkalahatang pangangailangan, hindi lamang ng tao, kundi maging ng lipunan na kanyang ginagalawan. So whether you are carrying the traditional view o concept ng mission, which is most likely ang nagtataglay naman ito, ang nagdadala naman itong konsepto na ito, yung mga konserbatibong mga simbahan, no, kagaya halimbawa ng mga Baptist churches, no, yung mga born-again churches, yung mga bagong sibol ng mga simbahan, ito naman yung kanilang kasanayan, kung saan ay ang concentration ng kanilang pagtupad sa mission ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng pananampalataya upang ang tao ay makakilala sa Panginoon Diyos at siya'y maging mahusay na lingkod ng ating Panginoon. Now, ang tanong ngayon saan ka dyan binasa? Diba? Sa traditional na konsepto o sa ecumenical na konsepto? Well, nasabi ng Panginoon, anuman dyan ang i-adapt mo na uri ng misyon na gusto mong ipaglingkod sa Panginoon, it can do. Bakit? Sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat, what we are doing is not our mission. What we are doing is the mission of God. Sapagkat ang ginagawa natin, hindi yung mission natin. Ang ipinatutupad natin ay ang misyon ng Diyos. Nasaang sistema ka man, nasaang karanasan naman ng paglilingkod sa Panginoon, hanggang ginagawa mo ito sa diwa ng iyong pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Diyos, hindi ka sasala. Hindi ka mapapalihis sapagkat wala kang gustong mangyari kundi ang sundin lamang ang kalooban
ng ating Panginoon. Tandaan po natin, our Lord Jesus Christ is not a political Messiah. Ang ating Panginoong Yesu Cristo, hindi siya isang politikong tao na kaya lamang siya nag-mission para sumikat at palitan si Poncio Pilato o si Herodes. Noong mga panahon ni Jesus Christ, sa kanyang pagkakatawang tao, kung gusto ni Jesus Christ na maging isang politiko, kaya niyang gawin sa dami ng tagasunod niya. But Jesus Christ is not a political Messiah. He is but a spiritual Savior. Siya ay sinugo ng kanyang Ama dito sa lupa upang makisalamuha sa lahat ng uri ng tao. Tandaan po natin, sa lahat ng uri ng tao, hindi lamang sa mahihirap, hindi lamang sa mga matitino. Sabi pa nga ng Panginoon, tumarito ako para daw sa mga bulag upang sila'y makakita. Pumarito ako para doon sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom. Ayan. Di ba? Yan talagang, yan ang mission core. Yan ang nasa puso talaga ng ating Panginoon Hesus Kristo. At nung ang ating Panginoon Hesus Kristo ay tinapos na niya yung kanyang mission ng pagkakatawang tao dito sa lupa. Yung mission na yan ang inihabilin ng Panginoon sa mga alagad niya. At hanggang sa kasalukuyan, yung mission na yan ang daladala natin at dinadala natin patuloy. Kaya, there is no use kung halimbawa paiintingin natin yung tinatawag na denominationalism. Denominationalism, it creates division. It creates division. But the mission of God is not for the purpose of building a denomination. The mission of God is for the purpose of building His church. Pagkatayo ng kanyang iglesia, yun ang purpose talaga ng Panginoon. At itong church na ito, na kanyang itinatayo at kanyang inihabilin na patatagin at pagtibayin, ito ngayon yung inaasahan ng Panginoon Diyos na magdadala ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. Pakilipat ulit. Ayan. Kaya pag pinalikan po natin yung sinabi ni doon sa Acts, no? Ito naman ay ito yung sinabi mismo ni Gamaliel. And now I say to you, keep away from these men. Let them alone. For if this plan or this work is of men, it will come to nothing. Kasi matindi na yung persecution Matindi na yung persecution ng mga apostol doon. Talagang itinukulong, pinahihirapan, hinuhuli, hinahabol. Talagang nagtatago ang mga apostol noon. Dahil pag nahuli sila, talagang yaharap sila sa Sanhedrin. Talagang nakabulan sila. Si Gamaliel na isang guro ng kasulatan ang tumindig. At sinabi sa kanyang mga kasama, bakit? Bakit yung ginagawa yun? Why you are running to these people? Bakit ngayon nahabol itong mga taong ito? Dahil ba sila'y nangangaral ng salita ng Diyos? Huwag niyong habulin. Pabayaan ninyo. Dahil kung yung ipinapangaral nila ay hindi sa Diyos, hindi rin yun magbubunga. Nagpapagod lang kayo. Parang sinasabi ni Gamaliel, nagpapagod lamang kayo. Ito, mas matindi na sinabi ni Gamaliel. Ang sabi niya, but if it is of God, you cannot overthrow it. Hindi niyo yan mahadlangan. Sa halip, kinakalaban pa ninyo ang mali. Kinakalaban pa ninyo ang ating Panginoon Diyos. So, ito yung mensahe na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. So, ano nangyari? Yung lahat ng mga kausap ni Gamaliel, nag-agree sila lahat. And they agreed with him, and when they had called for the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Inutusan na lamang nila, pinagbawalan na lamang nila, pinagsabihan na lamang nila. So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name.
and daily in the temple and every house, they did not cease teaching and preaching Jesus Christ, our Savior. Binyan Evangelical Church, dumaan yan sa maraming pagsubok na buhay. Dumaan yan sa matinding hamon ng buhay. Pero, yung mga hamon na yon at karanasan ng buhay sa iglesia, hindi yun nagpahinto para ang Binyan Evangelical Church ay huminto na ganapin yung misyon ng ating Panginoon Jesucristo. Nagpatuloy siya. Ang maganda dito, Binyan Evangelical Church adopted the traditional view or concept of mission, and then at the same time, he is executing still the ecumenical view of it. Combined. That's the best. Diba? Pangaral mo ang salita ng Diyos, ikuwento mo sa Yesu Cristo sa mga tao. This is what we are doing, diba? Sunday school, sharing the gospel, tinuturuan natin ang mga maliliit na bata about the whole Bible stories na alam natin. And then, hanggang maaari, ay pangungunahan natin silang manalangin ng pagtanggap kay Kristo. And then at the same time, tinitingnan din natin ngayon, ano ba ang pangkalahatang pangangailangan ng tao sa kasalukuyan? Ano ba ang pangangailangan ng ating lipunan? Ano ba ang nangyayari sa ating lipunan? Ano ba ang lipunan ba ngayon ay sumasala sa pagtupad ng kanilang tungkulin? Ito ba'y lumilihis sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos? Ito na ngayon ang iglesia sa panahon natin. So kung iniisip natin na magkakontra yung dalawang view na yan yung ecumenical view of mission and the traditional view of mission, hindi. Pagsamahin mo. Pagsamahin mo. Kasi, natatandaan ko yung sinabi ni Tatay Erning noon, Alpino. Nung sila Tatay Erning, sila Tatay Ruben, sila yung mga nagpa-Bible study. Merong terminology ang ginamit si Tatay Erning noon. Ang sinabi ni Tatay Erning noon, marami na nga tayong nababahagi na ng salita ng Diyos, kaya lang ang problema. Papaano papasok sa kanilang utak ang salita ng Diyos kung ang kanilang sikmura ay walang laman? Paano ang salita ng Diyos ay walang mauunawaan kung hindi naman natin sila naaagapayan, natutulungan doon sa kanilang pangangailangan pangpisikal? Ano? Magiging kagaya ba tayo ng Pariseyo na lumakad habang yung isang nakabulagtang pinagsamantalahan at pinagnakawan ay walang naghihingalo na at sasabihin no isang tao lumakad ay, ay, kawawa ka naman, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Sabay alis. Ay di ba nung dumaan yung isang Samaritano, anong ginawa? Nung nakita niya na may nakahandusay, so anong ginawa niya? Binigyan nila pata niya ng first aid. Binaludan yung mga nalikhang sugat sa kanya. Pagkatapos, isinakay niya ito sa kanyang kabayo at dinala niya ito doon sa pinakamalapit na pagamutan. At hindi lamang yun. Hinabilinan pa niya yung doktor. Ano sabi? Kung anuman ang